Sister Reggie. Hi, kamusta po kayong lahat? Narito po muli kami at naghahanda na sumampa. Ngayon pong araw na ito ay humihiling po kami ng panalangin para sa ating mga gawain. Muli kami po yung magbabahagi ng books na Dakilang Tunggalian. Hiling po namin sa mga sponsors na patuloy na kami suportahan upang ang mga aklat na ito ay maikalat na tulad ng taglagas. Sabi po ni Edith Mark. Amen. Okay. Salamat, Sister Reggie. Urong-urong kayo dito at marami tayong mga dadaan. Okay. Sister Clara. Magandang araw po sa lahat. Narito naman po kami upang patuloy na bahagi ng mga babasahin. Ito po ay pinagkaloob ng ating mga sponsor. Nawa po huwag kayong magsawa na suportahan ang gawain ng Panginoon. Panalangin po kami sa aming pong paghayo sa araw. Amen. Okay, Sister Jima. Magandang araw po mga kapatid. Ako po si Tema. Narito po muli upang magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Pagkamat sa panahon ngayon ay masyado na pong busy ang mga tao. Pero mga kapatid, dapat po natin pagtuunan ng pansin. Amen. Ang gawain ng ating Panginoon. Yun. Ito sa aming ibabahagi, napakalaking bagay po ito at para malalaman ng ating kapwa ng panahon ay malapit. At ito po nila malalaman sa libro na ito. Amen. Ba, ang daming puntos ni Sister Jima ngayon ah. Mukhang namumuntos ka. Ang pinag-aralan. Oh, Brother Luel. Ayan, magandang araw po mga kapatid. Tayo po ay mamimigay naman ng aklat na Dakilang Tunggalian. Na ito po ay tinatawag na higit pa sa pilak at ginto. Wow. Ayan, na ito ang kinagagalitan ng kaaway nating si Satanas. Oh. Na dapat natin itong ipaalam sapagkat ang mga bitag ng kaaway ay nandito sa aklat na ito. Ayun. Kaya kailangan natin itong ikalat tulad ng mga dahon sa taglagas. Ayan. Kaya kami po ay hayo at kayo ay susuporta. Ayan. Pangalan ng ating Panginoon. Amen. So, bumabanat na si Brother Noel. Hindi pa nakasakay ng bus. Ayan. So, yun po mga kapatid. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Diyos. At sama nyo kami sa inyo pong patuloy na panalangin. At salamat sa inyong walang sawa at masiglang pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon. God bless sa bawat isa sa atin. Ila at mapangyarihan naming Diyos na ang tahanan sa mga langit. Sa oras na ito, Ama, kami po ay muling magtatagubilin sa amin pong gagawin na pagbabahagi ng inyo pong mga salita. Mula sa aming pag-akyat hanggang sa pagbaba, kami ay humihingi ng patnubay proteksyon. Malayo ang bawat isa sa amin sa mga aksidente. At kami pagkalooban din ng lakas at kapangyarihan upang magawa namin patuloy ang inyo pong gawain. Gayon din, amin pong dalangin ng mga i-approach naming mga driver at conductor, inyo pong hipuin ang kalang mga puso upang kami ay pahintulutang magbahagi ng inyong mga salita sa amin pong mga kapwa-pasahero sa loob ng bus. Aming Diyos, kami ay inyong patawarin sa lahat-lahat ng aming mga nagawang kasalanan. At kami ay inyong linisin upang kami ay maging karapat-dapat sa inyo pong gawain. Ito ang aming dalangin hiling sa pangalan po ng aming tagapagligtas na aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you. Sa bawat isa sa atin, mga kapwa na may mga pasahero, kami po ay mga kaibigan ninyo mula sa Publishing Ministry in the Bus. Kami po ay narito upang mamahagi ng mga babasahin na may pamagat ang Dakilang Tunggalian. Sa aklat na ito mga kaibigan, mga kapatid, ay amin po ipapakita ang pag-ibig ng ating pong Panginoong Diyos. At ngayon din, aming pakiusap po sa inyo mga kaibigan na ang ating pong paglilingkod ay inyo pong tanggapin. At ito po ay wala naman po kayong iisipin na babayarang halaga dahil ang aming pong ipamahaging mga aklat, ito po ay libre. Kaya din, hindi na rin po kayo mag-iisip na kami ay mamahagi ng mga sobre upang inyo pong paglalagyan ng inyo pong mga love offering. Dahil ang aming pong paglilingkod sa inyo, ito po ay libre mga kaibigan at mga kapatid. Ang inyo lamang pong gagawin ay tanggapin po ninyo ang aming pong ipamahaging mga aklat. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid, ito po kaming magkakasama ngayon na inyo pong mga kapwa-pasahero
pasahero sa loob ng bus na ito. At ang aming pong paglilingkod, mayroon po kami ihandog na mga awiting makalangit na ipagkaloob ng aming pong mga kasama. At ang inyong lingkod at ang ating pong iba pang mga kasama ay magbabahagi din ng mga ilang mahalagang laman ng aklat na aming pong ipamahagi sa inyo. Ito po ay libre pong aklat na ito na aming pong ipamahagi sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Tayo po ay manalangin bago po tayo makakarinig ng mga awiting makalangit na ipagkaloob ng ating pong mga kasama. Sa pagkakataon inyo pong pinagkaloob sa amin na kami ay makapaglingkod ng iyong mga salita sa aming pong mga kapwa pasahero sa loob ng bus na ito. Ang aming pong dalangin na patuloy ingatan ang bawat isa sa amin na narito, ang aming mga kapwa pasahero, kaya din naman ang driver at conductor. Diyos, salamat sa inyo pong pagdinig sa aming dalangin. Pagpainig namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, ating pong pakinggan ang mga awiting makalangit ipagkaloob ng ating pong mga kasama. At habang po sila awit, ang inyong lingkod ay mamahagi ng aklat na ang dakilang tunggalian. Pero bago po natin yan ipamahagi, ipapaliwanag, ipapaunawa po ng ating kasamang si Brother Luel ang mga mahalagang laman ng aklat na ito. Nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y sa langit ay makarating. Wala ng hirap, takot ay mapapalik. Ang aking pangalan, ang lahat ay makauwi. Darating ang oras, inuubos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galing. Itindi ang inig, araw at ang katulad, lahat ng nasa muda ay amang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y pumunta sa langit ay makarating. Wala ng hirap, lungkot ay magbabawi. Ang aking panalangin ay mahal ay makauwi. Darating ang oras, inuubos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galing. Hinihiling ang sobra, itagulo ay marinig, at ang lahat ng nakita
sir. aking panalangin kahit lahat ay Ito po meron na. Sa inyo mga kapwa namin mga pasahero. Tulad po na nabanggit kanina, kami po ay mga missionary po. Publishing ministry in the past. Kami po ay regular po na sumasampa sa bus upang ihatid po sa inyo ang magandang balita. Ito pong mga aklat po ito ay amin pong itong ibibigay sa inyo ng libre lamang po sapagkat meron po tayong mga nag-sponsors nito mula sa ibang bansa at gayon din sa mga kaibigan natin. Nais kong ipakilala sa inyo ang aklat na ito. Ito po ang pamagat nito, ang dakilang tunggalian. Sa English po, The Great Controversy. Kasi po, ang ayon po sa banal na kasulatan, mayroon pong nagaganap po na labanan. Ito po yung The Great Controversy between good and evil. Ito po yung labanan sa pamamagitan po ng Diyos at ng kaaway. At alam naman po natin ang kaaway na ito ay si Satanas. Ang aklat pong ito ay napakaganda po kasi ito po ay inalaman po ng mga kasaysayan. At ito po, ang aklat na ito ay tinatawag po na higit pa sa pilak at ginto. It means, ito po ay mahalaga pa sa ating mga ari-arian. Kasi ang aklat na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay mula po sa kopya sa banal na kasulatan. Alam naman natin na banal na kasulatan, mga kaibigan, ay salita ng Diyos. At itong aklat na ito ay binuo po ito para po ating maunawaan ng mabuti ang Biblia. Sabagat ang Biblia po ay linalaman po ito ng more on prophecy. It means prophecy more in symbolical. Kaya marami po nag-aaral ng Biblia na kahit sila po ay nagtapos ng pag-aaral ng bugosya o mga scholar, ay nahirapan unawain ang Biblia sapagat ito po ay inspired by the Holy Spirit. It means kapag tayo ay magbabasa mga kaibigan, mga kapatid ng Biblia, kailangan po natin ng patnubay ng banal na Espiritu. Kaya kailangan natin manalangin. At ang aklat na ito mga kaibigan, ay amin pong ipapakilala sa inyo, ay ito po ay nasa loob po nito yung tungkol po sa mga bitag ni Satanas. Ayan. Ayan, dito po sa chapter na ito, makikita natin po dito kasi ang kaaway ay marami pong mga pandaraya na gagawin sa mga huling kapanahunan. At nakita po natin yon sa Biblia na kung saan talaga ang kaaway po sa page 406 ay mababasa po natin dito yung ang mga bitag ni Satanas. Ayan. Dito po sa page 406, may pamagat po ito na mga bitag ni Satanas. Kaya marami pong mga paraan ng kaaway. Ang sabi dito sa nasulat dito, babasahin ko sa inyo mga kaibigan, kasi meron po dito nakasulat na gagawin ang kaaway. Nasabi dito, ay gagawa ng di mabilang na pakana si Satanas para tayo ay dayain. At ang isa sa mga pandaraya po na nandito po sa aklat na ibinunyag sa atin, ito po ay mapasasumpungan sa 410. Kung kayo ay nakatanggap ng box na ito, buksan ninyo sa 410, sa may paragraph na 4. Ang sabi ito, ang isa pang panganib na kamalian ay ang doktrina na nagtatatwa sa pagka-Diyos ni Kristo. Ayan, yung doktrina daw na kung saan ikinakatwa yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus, ito po ay isang kamaliang doktrina. Kasi si Hesus, ang ayon sa banal na kasulatan, siya po ay nagkatawang tao. It means, siya po ay Diyos na nagkatawang tao para tayo ay tubusin. Ayan, kaya ito ay malinaw po mga kaibigan, na sabi ito, na nagsasabi, siya ay wala pa nung una bago siya dumating sa mundong ito. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ngaral na yon,
na nagsasabi na si Kristo ay isang propeta lamang, na si Kristo ay isang nilalang lamang, kundi kailangan natin manampalataya na si Kristo, kung ating babasahin ang banal na kasulatan, siya po ay nagpasimula, siya ang salita. Ayan, siya na po yung verbo na sinasabi, mga kaibigan. At dito po sa pangalawang sa talatang sa chapter 38, ito na po yung huling babala. Kaya alam niyo ba, mga kaibigan, kami ay sumasampa dito sa bus upang dalhin sa inyo ang mensahe po ng kaligtasan. At kasabay po dito, nandito po yung mensahe ng huling babala o the final warning. Kasi noon, nung gunawin ng ating Panginoon, mga kaibigan, mga kapwa na pasahero, nung gunawin ng Panginoon ang sanlibutan sa pamamagitan po ng baha, ay nagpadala ang ating Panginoon doon ng isang tao. At ito po ay si Noah. At si Noah po ay binigyan po siya ng 120 years. At nangaral po doon sa lugar na iyon. At gumawa ito si Noah ng ark. Kasi inutusan siya ng Diyos. Na sabi ng ating Panginoon, ako ay nakita niyang sanlibutan noon ay napaka-bakas. Ito na, bumaba na po ang mga manggagawa ng Panginoon mula sa bus. Ayan, ngayon ay ating pong pakinggan ang ating bagong kasama, si Sister Ada. Anong apelyido ni Sister Ada? Latoria. Latoria. Sister Ada, ano ang iyong unang karanasan sa unang paglilingkod sa publishing ministry in the bus? Yon. Ako po ay tunay nga pong napakasaya ko ngayong araw at ako po ay nakasama po ng mga kasamahan sa bus preaching o Publishing ministry in the bus. In the bus. At ako po ay lubos po ako natutuwa. Lubos po ako natutuwa kasi po ay sinabi ko nga po kay Ate Reggie, sabi po susubukan ko kasi siya ang aking gabay sa Ate Reggie po. Pero sigit po sa lahat, ang Panginoon po talaga ang aking paglilingkuran. At sa pagsampo ko po sa bus ministry, hindi lang po ito ang huli. Amen. Ito po ay masusundan po po. May kasunod yan. May kasunod pa po at kung loloobin po ng Panginoon ay magtutuloy-tuloy po. Amen. Praise the Lord. So ano ang iyong panghikayat ngayon sa ating mga kapatid? Panghikayat po sa mga kapatid po at lalo na po sa mga nakakakilala po sa gospel chicks. Kayo po ay aming pumutos na inaasayahan. At yung po mga babasahin po namin kung pinagkakalog sa inyo ng libre. At ito po ay inyong basahin upang ito po ay inyong matagpuan po. At ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi sumasama. Amen. So mayroon ka bang pang-anyaya sa ating mga kasama sa pananampalataya? Po sa ating pong mga kapatid na ngayon po ay parang hindi pa po lubos na maunawaan kung ano po ang hulugan ng bus preaching. Kayo po ay inaayahan po dahil po napakasaya po. Amen. Napakasaya po ang maglingkod po sa Panginoon, lalo po sa mga kapatid po natin na hindi pa nakakakilala sa aming Panginoon. Tayo po ay maglingkod. Kailan pa po tayo maglilingkod sa Kanya. Kapag Amen. po ba ang lahat ay natapos na, kailan po tayo. Kaya mga kapatid, hayo po tayo. Go, I will go. Amen. Praise the Lord. Okay mga kapatid, ay Sister Ada na ngayon pa lang nating nakasama sa publishing ministry in the bus. Ayan. Panginoon. Mabuhay ang Panginoon. Ayan, Brother Luel, ano ang iyong masasabi sa publishing ministry in the bus? Yun. Ito po ay bagong ministry. Naluma na. Tinugtungan lang. Ayan. Tinugtungan lang. Ayan. Napakaganda po na ang ating publishing na dinadala natin sa bus. Amen. Kasi ang mga tao ay busy, parot parito, hindi sila nakakarinig ng salita ng Diyos sapagkat hindi sila sa mga negosyo, sa trabaho, sa school. Kaya tayo na po mismo ang pupunta sa kanila Amen. upang dalhin ang mga mensahe
ang salita ng Diyos at ang mga aklat na ikasalat natin ito tulad ng mga dahon. Amen. Kaya Brother Luel, tinatawag natin itong publishing ministry in the bus dahil ating ikinakalat ang mensaheng punong-puno ng pag-asa at liwanag ng katotohanan na katala sa mga aklat. Amen. Kaya ito'y tinatawag na publishing dahil nakapublish. Ibig sabihin nakatala ang mga mensahe ng Panginoon kailanman ay hindi mabubura at hindi mawawala sa isipan ng mga taong makakasumpong nito o makakatanggap nito. Ayan, Sister Clara, anong masasabi mo sa publishing ministry in the bus? Ay, nako, ay napakasaya. Amen. Po ay patuloy natin gawin, hindi lamang ngayon, hindi lamang sa mga susunod na araw, kundi tayo ba ay magpatuloy nang sa ganon, ay marami mga kaluluwa ang mapadala ng pagkagitan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So, Sister Jima, ayan po. Geographer po ako. Videographer. Ayan. Sister Reggie. Napakasaya po sapagkat meron pong dumaan sa aming isang nabigyan ng libro at sinabi po kay kay Pastor Joel na thank you. Amen. At Amen. kay Sister Ida na thank you. Ibig sabihin, ang tao po ay nangangailangan nito. Kaya ipagpatuloy po natin ang gawain, ang publishing Ministry in the bus. Amen. Okay. Dagdag. Yung driver Ah. na inabutan ko nung babasahin, hindi pa malayo pa ako, nakaabot na yung kamay. Amen. Kaya sabi nung konduktor, tag-isa tayo dito bro. Amen. Praise the Lord. So, mga kapatid, ati pong ikalat ang mensahe ng punong-puno ng pag-asa, ang mensaheng liwanag ng katotohanan sa mga tao, lalo na sa mga naabutan natin sa ating paglilingkod. Ayan, so yan po, ikalat natin ang mga binhin ng katotohanan. At ministry, ano tawag? Publishing ministry in the bus. Ulitin natin mga kapatid. Publishing ministry in the bus. Iyon po mga kapatid, dahil mga libro ang ating ikinakalat, katulad ng mga dahon sa taglagas, ay kakalat ang mensahe. Ulitin, publishing ministry in the bus. Amen mga kapatid. God bless. God bless.